Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong aalamin ang isang mainit na usapin tungkol dito kay Shiba Inu at ang bagong token nito na si TREAT. Kung saan ay sinasabing meron pong kawalan ng pansin kay Bone. Kaya alamin po natin ang totoong nangyayari at bakit po ito mahalaga at kung ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado po sa ecosystem dito ni Shiba Inu. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang nangyari sa TREAT at bakit po ito isang big deal? Ayan, itong January 13, 2025 ay in-announce po ng KuCoin ang isa po itong kilalang crypto exchange. Ayan, in-announce po nila ang listahan ng TREAT token. Bukod dito ay nakipag-partner din ang Shiba Inu ecosystem sa Gate.io at saka Bitget para sa launching ng token na ito. Ang TREAT ay isa po itong reward na token sa ecosystem na layong magbigay po ng incentives sa mga gumagamit nito. Yan, incentives or rewards. Kasabay po ng announcement ay nagkaroon po ng promotional event na magbibigay po ng TREAT tokens bilang airdrop sa mga users ng tatlong mga exchanges na nabanggit. Yan, sa madaling salita, ang mga maagang users ng TREAT ay may oportunidad na makakuha ng libreng tokens. Isa po itong bagay na laging exciting sa mundo ng crypto. Ngayon ay bakit po nagkaroon ng issue sa pagitan po ng TREAT at saka Bone? Yan, habang marami ang natuwa sa balitang ito, may ilan sa Shiba Inu community na nagsabing tila mas pinapaboran ng team ang TREAT kaysa kay Bone. Si Bone ay kilalang governance token ng Shiba Swap at ang opisyal na gas token ng Shibarium, ang blockchain layer 2 solution ng Shiba Inu. Isang community member na may pseudonym na Jon Snow ang nagsabing dapat daw pagtuunan ng pansin ng team ang mas maraming listahan at integration para kay Bone, katulad po ng ginagawa nila kay TREAT. Dagdag pa rito ay may iba pang nagsabi na hindi magtatagumpay ang TREAT kung wala ang tulong ni Bone at ng Shibarium. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sagot ng Shiba Inu team sa mga isyong ito? Ang lead ng Shiba Inu na si Ginong Satoshi Kusama ay agad po na nagbigay ng reaksyon. Sinabi niya na walang anumang bahagi ng Shiba Inu ecosystem ang kanilang kakalimutan, kabilang na po si Bone. Ani ni Kusama ay, "You think I would work my tail off for years and forget any part of the system?" Yan po ang isang malinaw na pahayag ni Ginoong Kusama na wala daw siyang balak na iwanan si Bone sa kanilang mga plano. Bukod dito ay sinagot din po niya ang mga kumakalat na FUD or Fear, Uncertainty, and Doubt na nagsasabing maaring magdagdag pa ng supply ang team sa Bone token. Ipinaliwanag ng isa pang top developer ng Shiba Inu na si Ginoong Calderia na hindi na ito posible dahil ang Bone contract ay na-renounce noong taong 2023. Ibig sabihin ay wala ng karagdagang Bone tokens ang maaring makreate. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors na interesado po sa ecosystem ni Shiba Inu. Ayan, para sa atin, ang mahalaga pong maunawaan natin ang mga nangyayaring ito. Una, ang launching po ng TREAT ay maaring magbigay po ng bagong pagkakataon sa mga nagnanais na makapasok sa ecosystem ni Shiba Inu. Sa pamagitan po ng airdrops at early trading opportunities, maaaring kumita po ang mga early users nito. Pangalawa ay kung ikaw naman ay may hawak na Bone, makabubuting alamin ang mga susunod na hakbang ng Shiba Inu team. Ang paglilinaw po ni Ginong Kusama at ng team tungkol kay Bone ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa o pagtitiwala na hindi po nila ito iiwanan. Gayunpaman ay dapat din tayong maging maingat sa mga FUD na maaari pong magdulot ng panic selling. At panghuli ay ang patuloy po na suporta ng malalaking exchanges tulad po ng KuCoin at saka Gate.io kung saan ay nagpapakita po sila ng tiwala sa ecosystem ni Shiba Inu. Sa kabila po ng mga kontrobersiya, mahalaga pa rin maging updated sa mga balita at planuhin po natin ang mga susunod na hakbang bilang isang responsable na crypto investor. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Yan, ang bawat token po sa Shiba Inu ecosystem ay meron po itong kanya-kanyang layunin.
Si SHIB ang pinakauna at sentro ng projects. Si Bong naman ang siyang nagdadala ng governance at saka utility sa Shibarium. At si Treat, yan, ang bagong si Treat ay magbibigay po ito ng karagdagang incentive sa mga users nito. Ang pagiging balanse sa suporta ng bawat token ay mahalaga para sa tagumpay ng buong ecosystem. Bagamat may mga tanong at kontrobersiya, ipinapakita po ng Shiba Inu team na mayroon po silang malinaw na plano at hindi po sila nagpapadala sa mga FUD o negatibong komento. Kaya mga ka-crypto, kung kayo po ay nasa mundo ng crypto, tandaan, mag-research, mag-ingat at huwag pong basta-basta magpapadala sa mga haka-haka. Ang mundo ng crypto ay ang oportunidad dito sa mundo ng crypto ay meron po itong kasamang risk, kaya kailangan po nating paghandaan ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.